sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pag-araro ng isang pick-up sa sinusundang motorsiklo sa pole sa dashcam. Isa sa mga sakay ng motorsiklo nagulungan. 3 timbog sa magkakaiwalay na operasyon kontra droga sa Baguio, La Union at Cagayan. Kaliwat ka ng pagguho ng lupa at pagtaas ng level ng ilog na itala sa pag-uulang dulot ng shear line. DTI at BFP muling nagpaalala sa pagbili ng mga Christmas decorations ngayong malapit na ang Pasko. At bentahan ng poinsettia sa Baguio, patok habang papalapit ang Pasko. Ang iniwan nitong pinsala ang pag-uusok sa kinapatayuan ng konsulat ang bilangan. Ginagamit sa pagpilinas. Mula sa News Center ng RNG Luzon, ito ang Luzon Headlines. Magandang gabi, Northern Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Sa pool sa dashcam ang pag-araro ng isang pick-up sa isang motorsiklo sa Tuguegarao City, Cagayan. Ang isa sa mga sakay ng motorsiklo nagulungan pa. Ang LTO naman sinuspinde ang lisensya ng driver ng pick-up. Magbabalita, Cesar Galasi. Kuha sa dashcam video ang motorsiklong ito na binabaybay ang kahabaan ng Bunton Bridge sa Barangay Bunton, Tuguegarao City, Cagayan, alas 2:30 ng hapon nung Linggo, November 2. Pagkalagpas ng motorsiklo sa tulay, bigla na lang itong inararo ng kasunod nitong pick-up. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang 19 anyos na babaeng angkas ng motorsiklo at nagulungan pa ito ng pick-up. Nagdire-diretso ang sasakyan at nakaladkad naman ito ang motorsiklo, maging ang 26 anyos na lalaking rider ng motorsiklo. Tumigil lang ang pick-up nang tumama ito sa likurang bahagi ng isang sasakyan. Lulan ng motorsiklo ang magkapatid mula sa Enrile, Cagayan na papunta sa ng sentro ng Tuguegarao City, Cagayan. Wala namang tinamong sugat ang 54 anyos na driver ng pick-up na isang retiradong sundalo. According to him, sir, hindi po niya napansin na may sasakyan po doon sa harapan niya. Nagtamo ng malalang sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang dalawang sakay ng motorsiklo. Yung driver niya, sir, ay nakalabas na po sa hospital. Itong isa, yung back rider po niya ay nandun pa din po sa Cagayan Valley Medical Center po natin. Stable naman po, sir. Nasa kustodiya na ng Tuguegarao City Police Station ang driver ng pick-up. Desidido naman ang pamilya ng magkapatid na kasuhan ang driver ng sasakyan. Samantala, sinuspindi naman ng Land Transportation Office o LTO ng 70 araw ang lisensya ng driver ng pick-up at pagpapaliwanagin din siya kung bakit hindi dapat tuluyang kansilahin ng LTO ang kanyang lisensya. Cesar Galasi, RNG News. 3 naman ang timbog sa magkakaiwalay na bypass operation sa Baguio City, La Union at Cagayan. Isa sa mga nahuli, isang high-value drug personality. Magbabalita, Vanessa Bugtong. Arestado ang isang 28 anyos na lalaking ito sa Barangay Mawaswas Norte, Pugo, La Union, pasado alas 6:30 ng hapon kahapon November 3. Ito'y matapos ikasa ang isang bypass operation ng PDEA Ilocos Region at ng PNP. Ang suspect ay residente rin sa lugar at isa siya sa mga high-value drug personality ng PDEA Ilocos Region. Nasamsam mula sa suspect ang 3 pakete ng pinaghinalang shabu na may bigat na 5 gramo, isang cellphone, disposable lighter at buy-bust money.
Ang suspect idinitain sa PDEA Regional Office 1 sa Camp Diego Silang, Carlatan, San Fernando City, La Union. Pasado alas 9 naman ng gabi noong Linggo, November 2, isang 21 anyos na lalaki ang natimbog ng Baguio City Police Office sa Barangay Dontogan, Baguio City. Ito'y sa ikinasaring buy-bust operation. Nakuha sa kanyang isang pakete na naglalaman ng pinaghinalaang shabu. May bigat ito na 1.6 grams at nagkakahalaga ng higit 10,000 piso. Nakuha naman sa suspect ang 2,500 piso na perang ginamit sa transaksyon. Nasa kustudiya na ng Baguio City Police Office ang suspect. Nasukol naman ng PDEA Cagayan Valley at PNP sa Tuguegarao City, Cagayan kagabi November 3 ang 45 anyos na babaeng si alias Nicole. Ito'y sa ikinasang buy-bust operation sa Barangay Sentro 5. Nakuha sa kanyang isang sachet ng pinaghinalaang shabu na may bigat na halos 10 gramo at nagkakahalaga ng halos 75,000 piso. Lahat sila sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Vanessa Bugtong, RNG News. Sa iba pang balita, matapos maging usap-usapan ang di umano'y pagbabayad ng entrance fee sa pagpunta sa panag-apoy ng Sagada Mountain Province, itinanggi ng Sagada Tourism Office na walang entrance fee ang nasabing aktibidad. Pagdagsa ng mga turista sa nasabing aktibidad, malaking hamon pa rin ayon sa LGU. Ang follow-up sa report ni Angel Arquero. Isa ang panag-apoy o panagdedunot sa mga tradisyon tuwing undas sa Sagada Mountain Province. Dito sinisindihan nila ang salang o kahoy mula sa pine tree sa puntod ng mga yumao. At nito nga lang nakaraang undas, isa ito sa hindi nakalimutang tradisyon na ginawa ng pamilya ni Rosel na tubong Sagada. When we say panag-aapoy or panagdadanat, it is actually, it is traditionally done every All Saints Day, November 1. At walang ibang gumagawa nito, aming lugar lang na Sagada Mountain Province. It has been a tradition, so yearly ito, every All Saints Day, umuwi ang mga taga-Sagada to celebrate this. And actually, it is not only remembering the dead. Nagiging na rin ito, nagiging venue to meet old friends, neighborhood. So all of them mag-meet doon sa cemetery. Isa lamang siya sa libo-libong mga residenteng ginugunita ang panagdedunot o panag-apoy. Pero ano nga ba ang panagdedunot o saan ito nagsimula? Basically, ito yung term na ginagamit. It's a local term which means panagdedunot is time for firing, parang ganyan. Denot is apoy, parang panag is the time for, parang ganyan. So it's time for having a fire. It's been done nung time ng Americans when, although actually it's being done din nung wala pa yung mga Americans, although yung kung saan namin ginagawa is at the saan ba yun? Sa Burial Cave. Wala pa itong cemetery namin. Ang tradisyon na ito ay matagal na ang ginagawa ng mga residente ng Sagada Mountain Province. Pero sa pagputok ng issue ng di umano'y entrance fee, mayroong paglilinaw dito ang Tourism Office ng bayan. Lahat kasi nung site tourism site na minamanage nung LGU, like the Eco Valley, okay, ito pala is yung access fee. They call it access fee. Pero yung access fee na yon kasi yung cemetery kasi it's part of the route going to the Eco Valley, na yung Eco Valley siya yung tourism site. They are collecting the access fee during the regular days, not during the pinag-aapoy. Ang access fee na ito na nagkakahalaga ng 10 piso kada tao at ang makokolekta dito ay ginagamit para sa pagpapaganda at pangangalaga ng lugar. Ito'y lalo na't pinamumunuan ng simbahan ang sementeryo. We don't market pinag-aapoy as a tourism event or tourism or a festival, never. Although we identified yung need na hindi natin maiiwasang meron at merong pupuntang turista pa rin kahit na hindi natin sinasabing it's not a tourism activity. Pero dahil sa pagdami ng mga turista na bumibisita sa bayan, isa ito ngayon sa hamon na kinakaharap ng pamahalang bayan ng Sagada.
they should respect the solemnity of the occasion. It is a period of remembering our dearly departed. So dapat kasi Sometimes nagiging kasi ang presence ng yung flock of tourists during this celebration of this remembrance, no? Like for example, mas marami pa ang turista na nauuna sa sementeryo wherein, I will just cite an example, wherein pinagbabawal ang magpalipad ng drone. Kasi nga, it is a solemn remembrance of the dead, kaso nauuna pa ang turista para magpalipad sila ng kanilang mga drone. May ganyang question kasi merong nagmamarket pa rin. Kahit na sinasabi nating hindi siya tourism activity. Sa ngayon, pinag-iisipan pa ng pamunuan ng Tourism Office ng Sagada, kasama na rin ang simbahan sa lugar para mabalikan ang kanilang guidelines para maiwasang dagsain ito ng mga turista. Angel Arquero, RNG News. Bagong 2 palapag na classroom sa Dagupan City ang binuksan na sa publiko alinsunod sa pagdiriwang ng National Children's Month. May kwento si Valdez Maya. Magagamit na ng mga mag-aaral ng Lasap Grande Elementary School ang kauna-unahang 2 palapag na gusali na may 4 na silid-aralan sa lungsod ng Dagupan. Ang proyektong ito ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga magulang at mag-aaral sa pagdiriwang ng lungsod ng National Children's Month. Ang bagong gusali ay may kumpletong pasilidad tulad ng mga bagong mesa at upuan na magbibigay ng mas komportableng lugar para sa pag-aaral ng mga kabataan. Layon din nito na maibigay sa mga mag-aaral ang isang ligtas at maayos na lugar para sa pag-aaral at paghubog ng kanilang mga pangarap. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng pamahalaang panlungsod at ng Department of Education Dagupan Schools Division. Samantala, sinimulan na ang isang buwang pagdiriwang ng National Children's Month sa lungsod sa isinasagawang kick-off program kahapon November 3. Isa pa lang ito ng Children's Summit and today ay mga daycare children po. So nakita nyo, nagkaroon ng mga rights of a child, nagkaroon yung bida, yung good touch, bad touch, at nagkaroon ng storytelling ng mga SK chairman. Tapos, nagkaroon din ng parade of mascot kasi dito, pinapakita ko natin yung mga talents ng mga bata. At ang daming nag-participate from Maluwag Elementary School and from different schools na elementary ng Dagupan. Sila yung nag-act as princess. And of course, yung mga ibang character ng Disney. Tapos, andyan din si Girl Scout. Nagpo-promote din ang pagka-Girl Scout niya. And of course, yung mga mascot na more than 20 po nag-participate today. So, napakasaya po, nakakatuwa talaga dahil yung mga bata ay excited na excited. Dinaluhan ito ng higit 2,000 kabataan kasama ang kanilang mga magulang. Sa isinagawang programa, tinuruan ng mga bata at mga magulang laban sa pananakit at pang-aabuso. Layon nitong mapatatag ang ugnayan ng magulang at kanilang mga anak. Sa darating na Disyembre, magkakaroon muli ng Children's Summit sa lungsod at inaasang mas maraming kabataan ng dadalo sa nasabing aktibidad. Valerie Desmaya, RNG News. Susunod, kaliwat ka ng pagguho ng lupa at pagtaas ng level ng ilog na itala sa pag-uulang dulot ng shear line. Yan at iba pang balita, abangan! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Palm Grove Hot Springs and Mountain Resort. Located at asin ng Alisan Tuba Benguet, rain or shine, Palm Grove is ready for you. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only.
mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Breezel Ridge Cafe, located at Breezel Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Limang disipa, bago ang first birthday niya. Protection for baby, tara-tara na mga mami. Bakuna na nana, bakuna na na. Protection for baby, kumpletuhin na. Every day we are ready, bakuna na nana. Pabakuna na sa mga barangay health centers near you. Isang paalala mula sa DOH Cordillera. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan, La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Naitala sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon ang ilang insidente ng pagguho ng lupa at pagtaas ng level ng tubig. Ito'y sa pagulang dulot pa rin ng shearline. Narito ang report. Sa pag-ihip ng hanging amihan sa Luzon, kaakibat din nito ang pagkakaroon ng shearline. Ito ang pagsasalubong ng malamig na hangin ng amihan at ang mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. At ang dulot nito, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-uulan na sanhi ng ilang pagguho ng lupa. Sa Bukod Benguet, 1-lane passable ang Benguet Nueva Vizcaya Road dahil sa pagguho ng lupa kaninang umaga dahil sa maulang panahon. Isinara naman ang Mountain Province Boundary Kalanan Pinukpok Abut Road dahil sa pagguho ng mga bato kaninang alas 2 ng hapon November 4 sa Tinglayan, Kalinga. Isinara naman sa trapiko kahapon ang Apayao Ilocos Norte Road sa bayan ng Kalanasan sa pagtaas ng level ng ilog at mga pagguho ng lupa. Sa Kabagan Isabela, hindi na madaanan ang Kabagan Santa Maria Overflow Bridge matapos umapaw ang ilog. Pati rin ang Maluno Overflow Bridge sa Benito Sullivan, Isabela. Hindi rin madaanan ang Bacolod Bridge sa Ilagan City, Isabela, pero bumaba rin ang level ng tubig sa ilog bago mag-alas 3 ng hapon ngayong araw. Charles Nicolimon, RNG News. Nakabili na ba o naka-check out na ba ang lahat ng kanilang mga Christmas decorations? Kung hindi pa, mayroon pong paalala ang DTI at BFP sa pagbili ng mga ito. Kung ano ito, alamin sa report ni Ron Maranan. Sa Pilipinas, hindi pa man dumadating ang Disyembre pero ramdam na ang diwa ng Pasko. Kaya naman ng ilang residente sa Baguio, maaga nang nagsimula sa paglalagay ng kanilang mga dekorasyon gaya ng pamilya ni Maricar. Oktubre pa lang, nagkabit na sila ng Christmas light sa kanilang bahay.
At kahit simple lang ang kanilang dekorasyon, mahalaga raw ito para sa kanila. Kasi sa amin, tradition na rin every year. Tapos kasi yung mga bata namin, marami kami. So para maging mabuhay din sa kanila yung pag-aano namin na bata pa lang sila, dadalhin na nila sa paglaki nila yung pag-aano namin ng i-celebrate ang Christmas kahit na maraming problema, i-enjoy namin. Kung dati-rati ay disaksak na Christmas lights ang kanilang gamit, ngayon solar-powered Christmas lights na ang kanilang gamit. Anya, nabili niya raw ito online sa murang halaga. Dati yung ginagamit namin yung sinasaksak sa mga extension. So ngayon, na ano namin to na solar ginagamit namin. Tipid kami sa kuryente, tapos safe. Yung safety ng place namin para sa mga bata rin na malaman nila yung ikinukonsume ng kuryente at saka yung iko-consume ng solar namin na mas better yung solar kaysa yung sa electric na ano. Ngayong papalapit na ang Pasko, kaliwat kanan na naman ang mga mamimili ng mga palamuti at pangdekorasyon sa kanilang mga tahanan. Pero bago pa man mamili ng kung ano-ano, may paalala rito ang Department of Trade and Industry. Please be reminded na pagbibili tayo ng mga Christmas lights, tignan natin yung mga Christmas lights that bear yung Philippine Standard Quality Mark or yung tinatawag nating PS Mark or yung ICC stickers. So let's make sure that yung mga Christmas lights na binibili natin, meron silang PS Mark or ICC Mark. So in addition to that one, syempre, i-check natin, inspectionin natin yung mga binibili natin Christmas lights na they are intact and they comply with the other packaging and labeling requirements din for traceability purposes. At dahil less hassle ang pagbili online, mahalaga pa rin daw na suriing mabuti ang mga nabibiling produkto. Ugaliin din na basahin ang mga review ng ibang mga bumili para masiguro ang quality at safety ng produkto. Mahigpit namang paalala ng DTI sa mga retailers na sundin ang guidelines ng ahensya sa pagbebenta ng mga Christmas decorations. Patuloy po, they're included in our monitoring. In fact, with the approaching Christmas season, we will be intensifying in our advocacy at the same time in the actual monitoring and inspection ng mga retailers na nagbebenta ng mga Christmas lights. Maliban dito, nagpaalala rin ang Bureau of Fire Protection sa publiko para maiwasan ang insidente ng sunog sa paggamit ng mga Christmas decorations. Kailangan nating i-make sure na pag umalis tayo ng mga bahay natin is hindi na siya nakasaksak. I-deactivate natin, tanggalin natin yung saksakan, and then iwasan natin na ilapit sa mga nasusunog na mga bagay, halimbawa yung mga kortina natin para maiwasan talaga na mag-cause siya ng fire. Magsasagawa naman ang DTI ng inspection at monitoring sa mga tindahan ng Christmas decorations habang papalapit ang Pasko. Ron Maranan, ORNG News. Sinimulan na ang pagdiriwang ng ika-125 Adivay Festival sa probinsya ng Benguet. Kung ano ang mga dapat abangan sa pagdiriwang, alamin sa report ni Vanessa Bugtong. Tuwing Nobyembre, muling nagbubuklod-buklod ang 13 bayan ng probinsya ng Benguet para sa isang pagdiriwang. Ito ay ang Adivay Festival. Sa ika-125 taong pagdiriwang nito, muling itatampok ang mayamang kultura ng probinsya. Ang pagdiriwang ay sinimulan sa isang misa sa Capitol Grounds ng Benguet Provincial Capital sa bayan ng La Trinidad. This year's theme, Healthier Benguet, a treasure to relish, a culture to cherish, calls us to look back with gratitude, celebrate with pride, and move forward with unity. This year's theme, Healthier Benguet, a treasure to relish, a culture to cherish, reminds us that the strength and progress of our province depend not only on physical well-being, but also on the resilience and faith that have long defined the Benguet spirit and unity. Bukod sa pangangalaga sa likas na yaman ng probinsya, mensahe rin ng tema ang pangangalaga at pagpepreserba sa kultura ng Benguet. Our land provides life through its cool climate, fertile soil, and abundant resources, which are the same treasures
that have sustained generations of Benguet people. Kasabay nito ay pinakilala na rin ang mga kandidata ng Mr. and Miss Benguet 2025. Isinapubliko na rin ang calendar of activities ng pagdiriwang kung saan gaganapin ang Adivay Grand Parade at Grand Canyaw sa ika-23 ng Nobyembre. Sa November 26 naman ang Coronation Night ng Mr. and Miss Benguet 2025. Sa November 8 naman, bubuksan ang Adivay Trade Fair sa Wangan La Trinidad, Benguet kung saan itatampok dito ng 13 bayan ng Benguet ang kani-kanilang mga produkto. Magtatagal ito hanggang sa ika-24 ng Nobyembre. Sa November 14 naman ang Senior Citizens Adivay Show at sa ika-15 naman ang Cultural Dance Performances at Battle of the Bands na gaganapin sa Benguet Sports Complex. Ang Adivay Festival ay isang pagdiriwang na nangangahulugan ng pagbubuklod-buklod ng mga mamamayan. Vanessa Bugtong, RNG News. Susunod, bentahan ng poinsettia sa Baguio, patok habang papalapit ang Pasko. Ang detalye, abangan! This program is brought to you by Elegant Suites at West Burnham Place, Baguio City. Your cozy home away from home. Enjoy a spacious living area with modern style, large windows with stunning city views, and beautifully designed bedrooms that offers the perfect comfort and relaxation after a day of exploring Baguio City. Bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! 7 Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Every musician remembers their first note. Their first spark. Whether you're just starting out or ready for the big stage, Mozar Music has the gear to get you there. Guitars, drums, keyboards, and expert advice from people who live for music. Mozar Music, bringing music closer to your hearts.
bizarre music since 1976. Muling namukadkad ang bentahan ng poinsettia sa Baguio City habang papalapit ang Pasko. Alamin yan sa report ni Ron Maranan. Dalawang dekada nang nagtatanim ng mga ornamental plants sa Edgar sa kanilang garden sa La Trinidad, Benguet. Noong una, karaniwang ornamental plants lang ang kanyang inaalagaan tulad ng impatiens, money tree at iilan lang na mga poinsettia. Pero noong 2022, mas pinagtuunan niya ng pansin ang pagtatanim ng poinsettia sa pagtaas ng demand nito tuwing Pasko. Nakikita ko yung, siyempre, kung palagi ka rito, nakikita mo yung parang mabili, ganyan. Kaya dyan ako nag-start. Nakita ko kung parang mabili yun eh. Kaya yun, nag-start ako ng poinsettia. Kaya saka tuloy-tuloy na, oo. At kahapon, November 3, idiniliver na ni Edgar ang mga order na poinsettia sa Baguio Orchidarium kung saan dito niya madalas ibinabagsak ang mga ito. Ito rin ang kanyang unang ibebentang tanim ngayong taon. At dahil nagsimula ng mamukadkad ang mga poinsettia, palatandaan na rin ito na nalalapit na ang Pasko. Poinsettia, tinatawag ito sa na Christmas flower. Oo, naglalast ito ng mga 3 months to 4 months pag dito sa Baguio. Pag idinala mo ito sa lowlands, mga lang siguro, good for 1 month. Seasonal lang ang mga bulaklak na ito at karaniwang namumukadkad tuwing bare months hanggang sa peak ng holiday season. Patok ito lalo na ang kapansin-pansin nitong kulay pulang dahon na madalas gawing dekorasyon sa mga tahanan, establishmento at maging sa mga simbahan. Pero maliban sa pula, mayroon din itong iba't ibang uri tulad ng salmon, pink, glitter at yellow. At dahil papalapit na ang Pasko, unti-unti na ring dumaragsa ang mga bumibili nito. Mayroon na rin ng bumibili. Nung undas, bago mag-undas, kasabay nung binili yung mga halaman pang undas, bumibili na rin ng poinsettia. At habang papalapit na ang Disyembre, inaasahang mas dadami pa ang mga bibili nito. Bali, itong bago magkatapusan, may early naman na nag-decor ng bahay nila. So, bali, itong 15 ng November onward, yun na, nag-start na sila. Yung mga taga-ibang lowland, gusto nila fresh na fresh yung pag-December talaga, pag Christmas. So, bali, minsan, late silang magbibili. Sa ngayon, naglalaro sa 250 hanggang 300 pesos ang presyo ng maliliit na poinsettia, habang 350 hanggang 500 pesos naman sa medium size nito. Ang large size ay umaabot sa 500 hanggang 750 pesos, samantalang ang mother plant ay nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 2,500 pesos. Payo naman nila sa mga mamimili sa pag-aalaga ng poinsettia. Basta ang poinsettia, once na binili na, wag na yung ibibilad na naka-expose ng sunlight. Bali, pwede naman morning sun, kung masipag sila, ilabas nila yan sa morning sun, tapos ipapasok nila. Wag lang silang parating dilig ng dilig. Babala naman ng mga vendors, posible pa raw tumaas ang presyo nito depende sa supply at panahon ng pagbili, lalo na sa pagsapit ng Disyembre. Ron Maranan, ORNG News. Sa lagay naman ng panahon, bahagyang humina ang Bagyong Tino matapos bagtasin nito ang Visayas at Northern Luzon. Huli itong namataan sa Leon, Iloilo habang kumikilos sa kanlurang direksyon. Mayroon pa rin itong lakas ng hangin na umaabot sa 130 km per hour at pagbugso na 180 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 hanggang 4 sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Babagtasin naman ng Bagyong Tino ang karagatan bago ito maglandfall muli sa Palawan. Samantala, naging bagyo na ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,090 kilometers silangan ng Northeast Mindanao. Mayroon itong lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na 70 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 25 kilometers per hour sa direksyong westward. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas pa ito at maging isang typhoon sa pagpasok nito sa Philippine Area of Responsibility.
Samantala, makakaapekto pa rin ang amihan at shear lines sa Northern Luzon at Central Luzon na magdudulot naman ng maulang panahon at maulap na papawirin. Madalas nating makita ang mga atleta na kinakagat ang kanilang medalya. Pero paano nga ba nagsimula ang trend na ito? Ating tuklasin yan dito sa Alam Mo Ba? Alam mo ba? Isang iconic pose, isang cultural trend at simbolo ito ng pagkapanalo. Iyan ang rason kung bakit kinakagat ng mga atleta ang kanilang medalyang napanalunan. At madalas natin itong makitang ginagawa ng mga atleta sa mga malalaking patimpalak gaya na lamang ng Olympics. Pero saan nga ba nagsimula ang iconic na medal bite pose na ito? Nagsimula ito noong taong 1991 kung saan pinasikat ito ng mga British athletes. Pagkatapos kasi nilang masungkit ang kampyonato sa 4x100 meters relay, nag-pose sila sa podium habang kagat ang kanilang medalya. Dito nagsimula itong trend at kinagiliwan ng mga photographer dahil symbolic pose daw ito. Pero sa totoo lang, hindi lang yun ang rason kung bakit nila kinakagat ang medalya. Ang mga Olympic medal kasi noong panahong iyon ay purong gawa sa ginto. Kaya para mapatunayan kung tunay ngang ginto, kinakagat nila ito. Ang purong ginto kasi ay malambot, kaya makikita ang bite marks. Sa panahong ito rin, naging mode of currency ang ginto, kaya mahalaga ang pagtiyak na hindi ito peke. Sa kasalukuyan, kahit na hindi purong ginto ang mga gold medals sa Olympics, patuloy pa rin itong ginagawa dahil ito ay nagiging trademark na. Ang mga medalya kasi ngayon ay gold-coated na lamang at mas maraming metals ang halo nito. Sa kabila nito, maraming atleta rin ang hindi gumagawa ng iconic pose na ito. Siyempre, kahit sino, natatakot na masira ang kanilang ngipin. Ayon kasi sa pananaliksik ng University of Washington, ang madiin na pagkagat sa medalya o anumang metal at iba pang matitigas na bagay ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ngipin, chips o bitak, fracture at jaw pain. Ang pagkagat ng medalya ay nananatili pa ring parte ng nakasanayang kaugalian ng mga atleta. Pero hinay-hinay lang, baka ngipin mo naman ang matanggal. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment na yan at ito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na! At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.